And this morning po, let us group ourselves into 3 or 4 para tayo po ay makapag-pray. Let us pray to each and every one of us. Panalangin po natin ang bawat isa. Panalangin po tayo panalangin po natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ni Lord sa buhay natin na naman nakaraang linggo. Amen. Alam niyo po, sa dami na nangyayari sa paligid natin, ako po natin, babantayan natin manghihina ka, di ba? Pero tinitingnan natin ang kagandahan, ang kabutihan, at ang katapatan ng Diyos, kaya tayo lumalakas. Amen. Lagi po nating iasam na ang presensya ng Panginoon ay lagi nating makasama, lalo na sa panahong ito na napakagrabe ang nangyayari sa ating paligid.
Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? Yes, you are beautiful. You are beautiful beyond description. Sabi po sa awit, or Psalms 27 verses 1 to 3, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh,
When my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besieges me, my heart will not fear. Amen? Though war break out against me, even then will I be confident. Meron mo ba tayong confident na ang kalakasan natin nanggagaling sa Diyos? Na ang ilaw natin kahit saan man tayo pumunta, ang Diyos pa rin. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. This
tender mercies like a river with no end. It overwhelms me. Covers my sin. Each time I come into your presence, I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. 'Cause your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love, like a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace amazes me. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Hallelujah. Thank you for your grace, Lord God. Thank you for covering my sin, Lord. And so we offer to you, Lord, our endless praise, our endless worship, our endless utterance that you are our God. Hallelujah. Oh, I praise you, God. Yes, hallelujah.
sing praises to you, God. Brothers and sisters, we sing, worthy, worthy, worthy are you. But the question is, why is it that we sing Jesus is worthy to receive worship? Hindi po kasi mabibigyan ng justice pag hindi natin alam kung bakit worthy siyang sambahin. Bakit nga ba talaga dapat ang ating Diyos sambahin? We are
standing and singing, but we are giving worship to our God. Bigyan natin ng buhay. Kasi kung patay na pagsamba, wala ito eh. Hindi naman ito maganda. Hindi naman ito tanggap sa Panginoon. Kaya pa tayo mag-ingay, kahit pa anong lakas ng sound system natin, wala po yan. Ang tanong, bakit tayo sumasamba? Bakit natin kinakailangan awitan ng Panginoon? This week, meron bang ginawa si Lord sa buhay natin para magpasalamat tayo, sabihin natin, worthy ka talaga, Lord, karapat-dapat ka talagang purihin at sambahin. Kasi kung wala naman, huwag ka na sumamba. Huwag ka nang magpasalamat. Wala naman palang binigay si Lord. Wala naman palang ginawa si Lord eh. Walang isa-isa yung ating worthy. Wala naman itong galing sa puso natin. But when we sing worthy, we mean it to God with justice. Nagsasabi natin, Lord, actually, itong week na ito, kami rin ay sobrang, sabihin na namin na may pagsubok din kami. Pares kami sa bahay namin, meron kami pupunta ng gawain, nakagayak na kami lahat, nakasakay na kami, yung sasakyan, pag-abante, pag-liko, at sa mga konti, siyempre, pinakailan, ayaw nang pumasok, yung clutch, lumusot. Sabi ko, kung kailan naman nagmamadali kami, talagang meron kaming dadaluhan. Kung baka, mawawala ka sa bait mo. Sabi ko, Lord, ano ba naman ito? Nakabihis kami lahat. So, nagtulak kami pabalik. Buti na lang, meron kami kapitbahay na marunong magayos. Pinakatok ko. Talagang nakisuyo kami. Gato. Brad, pwede ba makisuyo? Chinek niya, pastor. Sira po talaga. Itabi na lang. Full pan. Sira. So, iniwan namin. Balik sobra ng pawis. Kuha ng tricycle. Kasi wala kaming apps ng Grab. So, tricycle. Nakarating naman. Nakatapos din yung gawain. Pero, pabalik, paano kami? Wala namang tricycle. Buti na lang, meron din mga pastor na may sasakyan. Pastor, saan po kayo? Yatid na namin kayo. Inatid po kami. Pero, siyempre, bagamat may mga nangyayaring kalungkutan sa buhay natin, we should think of how God is good. That we can really worship, that we can really give thanks to God. Act of God yun eh. Pwede ka bang magsisingin mo ang Diyos na nasira yung sasakyan? Lahat tayo, meron po tayong mga pangyayari sa buhay that we can give worship to God. That is why God is giving us Sunday. Yung Sunday na ito, corporately, we can give glory to God. Those people who receive blessing, small or big things to God, we can give praise, we can say, worthy are you, Lord. Dapat ka nang tumanggap ng papuri ko, ng pagsamba ko, kasi kung hindi dahil sa iyo, iwan lang Panginoon. Yes, Lord. We are so much thankful. Last Sunday, we pray for Sister Giselle. Glory to God. Sa 7 pang 5 po siya. Diba? Nagsisigil tayo, nagtitigil tayo ng Panginoon. Last week, bumisita po kami kila Brother Ramon.
sa mga kanyang pakiramdam. God gave us wisdom. Galing lang po pala doon si Sister Gilma. Minasahe siya. But we pray and we believe the hands of God, the healing power. Brother Ramon received the healing power of God. Wala ba tayong rason para purihin ang Diyos? Marami tayong natatanggap na blessing. Marami. Sabi mo nga po, tingnan natin maigi. Small things. Because when God receives praises from small things, how much more kung meron tayong big things na pagpapala sa Panginoon, di ba? Mas lalo tayong magpupuri sa Diyos. Mas lalo na natin, yes, Lord, you are worthy. Nakaka-stress na nga, Lord God, manood ng lahat ng mga lumalabas sa social media, Lord. Lahat ng salot, dumarating Panginoon sa kahit anong sulok ng aming bansa. It is because the people forgot you, Lord. Mas nakatuon sa mga maraming bagay na hindi naman makapagbibigay
nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Even kami, Lord, na influence. We are so much burdened of all the things around us, Lord, that hinders to worship you, to glorify you, Lord God. That's why, Lord, we ask forgiveness as we lay down into you, Lord God, all these burdens, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo. Patawarin mo ang kasalanan namin, O Diyos. We seek your face. We seek your presence, Lord God. We ask that in this moment of time, Lord, embrace us, Lord, with your love. Just like Joshua said, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, walang sisi ang buhay nito. Kahit na anong pagpupursigin namin, kahit na anong gawin namin, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, this will always end nothing, Lord, empty. Kung hindi kami, Panginoon, magre-reflect sa buhay po namin kung ano nangyayari at hindi mo kami sasamahan, Lord, always at the end of the day, pagod po kami, stress po kami, Panginoon. Kulang pa yung aming hinahanap. But we are so much thankful at the first time of your creation, nandoon na, Panginoon, ang 7 days. Ipinakita mo kung paano ka, O Diyos, kumilos. You work with 6 days, and after that, at the 7th day, Lord, you rest. Dahil kailangan talaga, Panginoon, magpahinga ng tao sa presensya mo. Sa lahat ba naman, Lord, ng araw-araw na kapaguran sa isip, emotionally, Lord, napapagod kami sa mga bagay-bagay, sa mga taong minsan inaasahan po namin na makatulong sa amin, mga taong gusto namin, Panginoon, na maging masaya kami, pero destinado kami, Panginoon, sa kanila. Mga bagay na inaasahan po namin, Lord, na magpapasaya sa amin, pero minsan dumarating sa time na kami ay mas lalo pa, Panginoong, nag-burden, Lord. Buti na lang, Lord, nandiyan kayo. Ang araw na ito ay itinalaga ninyo para ang lahat ng mga napapagal. Sinabi ng iyong salita, come unto me, those who are weary, and you offer, Lord God, to lay it down unto you, Lord, lahat ng burden namin. Sa kapwa namin, hindi namin pwedeng i-lay down ang burden, mas lalo pa sila, Panginoon, magpapagulo. Mas lalo pa sila, Panginoon, mangungutya. Mas lalo pa sila, Panginoon, sasawsaw, Panginoon, at kami sisisihin, kami bubulihin, Panginoon. Ngunit kapag sa inyo namin, Lord God, iniyak ang aming mga kabigatan, Lord, naunawaan mo kami.
ang aming pinagdadaanan. Ang pagsambang ito, Panginoon, ay napakahalaga sa inyo. Hindi lamang, Panginoon, para awitin ang lahat ng mga nandoon sa line-up, kundi you allow us, Lord God, entering into your presence, Lord God. At kapag kami naroon na, Lord, doon namin mararanasan at mararamdaman na mayroong totoong Diyos na nagmamahal sa amin. Mayroong totoong Diyos na nakakaunawa ng kung sino kami at kung ano kami, Panginoon. Lord, salamat sa ganitong pagsamba, sa ganitong pagtitipon. At alam po namin ang lahat ng ito, ang Diyos ay kalooban mo. That's why, Lord God, alam po namin, after laying all our burdens unto you, Lord God, ang kapalit nito is the joy of the Lord. Because the joy of the Lord is our strength, Lord. We give you thanks. We praise your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bago po tayo umupo, i-welcome po natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Makita po natin ang ating mga bibisa.
our strength. Thank you, Lord, for the strength